God. Hallelujah. Yan. So, napakabilis ng panahon, ano? So, kahapon lang, Huwebes ngayon, Friday na agad. So, ganyan kabilis ang panahon, ano? At parang kailan lang tayo magkakasama online, no? So, napakabuti po ng Panginoon sapagkat tayo po muling pinagsama-sama, no? At ang aling pong mga kapatid, hindi man natin nakasama pisikal, pero spiritual tayo po yung magkakaisa. Thank you, Lord. Okay. Bago po tayo magsimula, no, isa pong masaganang pagbati po sa lahat ng nanonood online, sa mga kapatid po natin dito po sa Qatar, no? Sa pangunguna po ng ating senior pastor, Roderick Cardon, ganun din po sa pastor natin na si Pastor Dominador Malyari. Yan. Sa lahat po ng ating mga kapatid na nakikinig at nanonood, magandang umaga po sa lahat. No? Ngayon din po sa mga kapatid natin sa Saudi, Riyadh. Yan, sa pangunguna po ng ating Pastor Nelson Aquino at Pastor Jose Jaime. Ngayon din po sa ating mga kapatid dyan. Kumusta po kayong lahat dyan? Alam ko po, nanonood po kayo sa oras na ito. Siyempre, ang ating pong Pastor Paul, no, sa Pilipinas. Yan, sa kanya pong asawa na si Nanay Vicky. Kumusta po kayo dyan? At siyempre, hindi mawawala ang ating Pastora Noraline Perdon, ang butihing asawa po ng ating senior pastor. Yan, sa kanya po mga anak, kumusta po kayo dyan sa Pilipinas? No? Yan. Kumusta po ba ang lahat? Ating mga kapatid, sa mga nanonood po sa ating online service, purihin po ang ating buhay na Diyos. No? Dahil sa kanyang kabutihan, tayo po ay patuloy po niyang pinag-uugnay upang ipakita ang tunay po na pagmamahal sa bawat isa sa atin. Hindi man po tayo magkakasama physically, but spiritually tayo po ay pinag-isa ng Diyos. Ganyan po kabuti at kadakila ang ating Panginoong Diyos. Amen po? Yan. Pag-amen lang po ang sa online po tayo, no? O alam ko, sabik na sabik po ang bawat isa na magkakasama-sama po tayo, no? Na magpuri po sa Panginoong Diyos. Loobin ni Lord soon, mangyari po yung lahat ng ating mga pinag-pray. Okay. So ako po ay nagagalak dahil sa pagkakataong ito. Ako po ay muling binigyan ng pagkakataon ng ating Diyos na makatungtong again sa pulpito, no? Upang gamitin ng Panginoon na maging mouthpiece, no? O maging daluyan ng pagpapalang spiritual o pagkain spiritual na ininda po ng ating Panginoon sa umagang ito. Sa mga kapatid po natin na nanonood online, stay lang po kayo dyan, no? Huwag po kayong aalis hanggang matapos po ang ating service. Ayan. So praise God, purihin po ang Diyos. Okay, ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay hango po sa aklat ng Hebreo. Yeah? So may panggat po itong God discipline His children. Yeah. Ito po ay hango sa Hebreo chapter 12, verse 7 hanggang 11. Sabi dyan, 7, endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? Say, if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. Sa 9, moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirit and live? Sa 10, our fathers disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful.
Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So purihin po ang Panginoon sa kanyang salita, no? At tayo po ay, samahan po ninyo ako sa maiksing panalangin. Heavenly Father, we thank you for your goodness. God, our Father, creator of all things, true source of light and wisdom. Thank you for calling us, for planting your word in our heart, and for delivering us for our sin. Give me confidence in the power of your gospel. Grant me clarity and understanding and proclaiming the truths of your word. Edify your church through this word. I am unworthy, Lord, but make me worthy by cleansing me and filling me with your Holy Spirit. Let your Holy Spirit take full control of me and let Him speak, not me. Lord Jesus Christ, empower us to live in light of the gospel. Give us love for you and love for one another. Speak to us your truth, that we may glorify you through Christ our Lord. We pray. Amen. Yan. So praise God. Ano? Sa kabila ng masalimuot po nating buhay, no, nariyan ang mga sari-saring problema. Mga alalahaning hindi po natin mabitaw-bitawan. Mga alalahaning sa totoo lang ay wala naman talagang may tutulong po sa ating mga buhay. Minsan, kinakaya, minsan pinipilit. Ang nangyayari sa bandang huli, bumibigay. Sa halip na mapabuti, napapasama. Kadalasan kasi, sa sobra pong galing natin, ayaw tumanggap ng opinion ng iba, ni ayaw nating tanggapin. Kadalasan ang payo ng ating mga magulang. Especially po yung pagdisiplina po sa atin ng ating mga tatay. Lagi na lang po nating sinasabi, hindi na ako bata. Malaki na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Mas madalas pa nga, mas malakas pa ang boses natin sa ating mga tatay. Dahil sa katigasan ng ulo, ayaw tumanggap ng payo, ayaw padisiplina, ang resulta, napapahamak. At napakasakit po sa isang tatay na yung anak mo ayaw padisiplina. No? Siguro lahat naman po tayo, sa mga nakikinig, lahat po tayo may tatay. Normal na may tatay po tayo, Hindi po tayo lilitaw sa mundo kung wala tayong tatay. Yan. Meron po. Okay, so sa physical na aspeto po ng ating buhay, may tatay tayong laging ready para po tayo ay disiplinahin. Hindi po magsasawang tayo'y ituwid at itama ang mga maling landas na ating pong tinatahak. Mga tatay na handang isakripisyo ang kanilang buhay upang sa paglakad po natin sa mundong ito, tayo po ay mapabuti. Ayan, ako po ay nakaka-relate kasi po ako isa ring tatay sa dalawa ko pong anak. No? Siyempre, mas lalo po higit ang ating amang nasa langit. Remember, we created by His image. Sa Genesis chapter 1, verse 26. Mahalaga ang buhay ng bawat isa, mga kapatid. Special tayong nilikha po ng Diyos. Kung sa laman may tatay tayong handang magsakripisyo para disiplinahin tayo at ituwid, lalo't higit po ang ating Diyos Ama na ayaw po ang mapahamak ni isa man sa atin dahil itinuring niya tayo mga anak. Yan. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 6, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Gandang verse, Isang Diyos at Ama nating lahat, higit sa lahat, gumawa sa lahat, at sumasa lahat. Amen. Lahat-lahat na po, sinabi na dyan. Hindi tayo perfecto. Every time nagkakamali po tayo. Gumawa man tayo ng isang bagay na mabuti,
kung magkamali tayo ng 10 ay naman nagkakamali tayo ng 10 beses, kadalasan po higit pa sa 10. Dapat alam natin po sa sarili natin na dapat tayong tumanggap po ng pagdisiplina. Right? Tama po? Yan. And dapat we know the purpose of discipline. Proverbs chapter 3 verse 11 and 12. Sabi diyan, for wisdom is more precious than rubies, and nothing you desire can compare with her. So, hindi po. Proverbs chapter 3 verse 11. Chapter 3. Ayan. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke. Because the Lord disciplines those who He loves. As a father, the son He delights in. Ayan. Ang sabi, aking anak, ang saway ni Yahweh, huwag mamaliitin. Kung tayo daw ay tinutuwid, huwag mababagot. Ano ba yung mababagot? Maiinis. No? Karamihan mo talaga sa atin kapag itinutuwid, naiinis. No? Lalo na po yung mga anak natin, ano, kapag itinutuwid natin, yung muso kasing haba ng 1 metro. Ano? Ang dami mong maririnig na bulong-bulong. Nasa kwarto na, maririnig mo pa yung bulong niya. Dahil masamang-masama ang loob. Sinabi pa dyan, ang mahal niya ay tinutumpak po ng daan. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, hindi po tayo perpekto. Malimit tayong nagkakamali. Kaya lang, marami po sa atin na ayaw pa disiplina talaga. Kadalasan kapag itinutuwid ng mga magulang, sila pa ang galit. Naranasan ko po yan. Okay. Puro na lang ako ang nakikita nyo. Wala na akong ginawang tama. Yan, lagi yan po yung yung laging salita po ng mga itinutuwid, Samantalang si ate, hindi nyo pinupuna. Palagi na lang ako, wala na akong ginawang mabuti sa bahay na ito. Si ate na lang ang mahal nyo. Yan. Yan po yung drama ng mga kinokorek po at dinidisiplina ng mga magulang. Yan. So naalala ko po yung aking kwento ko lang po saglit, So, meron po akong kapitbahay, na hindi na po iba sa akin. Hindi na po siya, nung binatilyo po siya, talaga naman pong pala barkada. Inom dito, inom doon, sugal dito, sugal doon. Siyempre, kahit naman po sigurong magulang mapupuno, sa kanyang ginagawa. Kaya sa sobrang galit ng nanay, pinagsisermonan po siya sa harap ng kanyang barkada. Dahil nga ang isip ng iba, dahil nga ang isip niya ay iba, so, napahiya siguro, nagrebelde, So, hindi po siya umakyat sa bundok, Nagrebelde lang siya, naglayas. Okay. So, siyempre, bata pa, para magkapera at magpambili ng pagkain, namasukan po siya sa plaisdaan. Yan. Gumawa ng pilapil, sa gitna ng sikat ng araw, nagtambak ng mga pilapil. Sino po ba may mga plaisdaan dito sa inyo? Alam naman po natin yung pilapil, yung mga nasa bukid. Siyempre mahirap po yun, Kaya ang ginawa niya, tinis niya. Pero 2 linggo lang po, bumalik pa siya sa nanay niya. Umuwi ng bahay ng itim, pumayat. Bumalik sa magulang, ang hirap daw palang mamuhay na mag-isa sa labas. Kaya ang ginawa niya, bumalik siya sa nanay. Ngayon po, mayroon na po siya mga anak at may sarili ng pamilya. At maririnig mo na lang, siya na mismo ang nagsesermon at dumidisiplina sa kanyang mga anak. So naranasan niya yung hirap. Kung ano yung pinaranas sa kanya ng Panginoon, na disiplinahin, ngayon po, siya na po yung nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Ang ating pang mga magulang, mahal din po tayong lalo,
Lalo't higit po, siyempre ang ating amang lumikha po sa atin. Sapagkat tayo po ay mula po sa Kanya. Isang patunay po kung paano po niya ibinigay yung pong kanyang sariling anak. Yung bugtong na anak para po sa katubusan ng ating mga kasalanan. Purihin ng Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng pagkakataon na maituwid ang ating mga pagkakamali sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. So balik po tayo dun sa text verse natin, ano? Yung Hebreo chapter 12 verse 7. Endure hardship as discipline. God is treating you as son. For what son is not disciplined by his father? Sabi diyan, tiisin ninyo ang lahat ng lahat bilang pagtutuwid ng isang ama. Sapagkat ito ay nagpapakilalang kayo'y inaari po ng Diyos na kanyang mga anak. Sa buhay na lang po natin dito sa mundo, ano? Sasabihin ng tatay sa kanyang anak na babae, lalo na po kung ang tatay ay nasa abroad. Yan, siyempre, yung communication dapat laging nandyan. No? Anak, tapusin mo muna ang iyong pag-aaral. Huwag ka munang paliligaw. No? Kung hindi mananagot ka sa akin. Ito ay para din sa ikabubuti mo. No? Hindi pa natatapos yung first semester, tumatawag na yung anak. Tay, tinapos ko na ang school. Itinanan na ako ni Cardo. May asawa na po ako. Ganyan tayong mga tao. No? Kadalasan hindi natin pinapahalagahan ang damdamin po ng iba. Kapag pinapaalahanan ka, laging ako. Lagi na lang ako. Puro na lang ako. Kailan ba ako magiging malaya? Kaya yung kawawang pobre na nasa abroad, sa sama ng loob, hindi mo kakain, naapektuhan pati ang trabaho, napauwi sa Pilipinas nang wala sa oras. Ang nasa isip kasi natin, malayo pa naman si tatay, hindi pa siya babalik. Hindi pa naman siya kagad makakauwi. Walang ganun, Mars. Kaya nga napakahalaga na makilala natin ang Diyos amang nasa langit. Kasi kung wala ang Diyos sa puso natin, mahihirapan po tayong disiplinahin ng mahal natin sa buhay. Isipin na lang po natin kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Napakasarap po marinig na tawagin po tayong kanyang mga anak. Amen? So, ang sabi sa 2 Corinthians chapter 6, verse 18, sabi diyan, I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Di ba ang sarap? Kaya dapat always ready tayo po na padisiplina. Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi tayo perfecto. Lahat nagkakamali. Kung tinanggap natin ang pagtatuwid sa atin ng ating mga tatay, lalo't higit dapat po nating tanggapin ng may galak sa puso ang pagtatuwid na ginagawa sa atin ng Diyos sapagkat tayong lahat ay inaari po niya bilang anak. Kaya nga po itong nangyayaring pandemic, ano, sa daigdig, sa palagay niyo po ba ito po ay gusto ng ating Diyos? Ng ating Panginoong Diyos? Siyempre hindi. No? Ito'y isang pagtutuwid ng Diyos sa ating lahat. Dahil sa totoo lang po, napakarami na po nakakalimot sa Panginoon. Mas pinipili po ng tao ngayon ang manahan sa sariling kakapasyahan kaysa unahin ang kalooban ng Diyos. Inalok ng Diyos ang sakit na ito na pumasok po sa ating mga buhay. Hindi para tayo parusahan, kundi ipaunawa sa bawat isa sa atin na mayroon tayong Diyos upang bigyan tayo ng pagkakataon na makapanumbalik sa Kanya sapagkat tayo po ay nilikha niya. Ito ay isang pagdisiplina, isang pagtutuwid, isang katibayan na tayong mga tao ay malayong malayo na po sa Kanya.
Hindi ba tinawag nga niya tayong mga anak? Kung anak tayo ng makapangyarihang Diyos, alam natin yung pagtutuwid niya ay para po sa ikabubuti natin. Dahil ang Diyos ay mabuti at ayaw niya tayong mapahamak. Dahil nga ang ating Diyos ay Ama at Espiritu, ang ating Panginoon ay Jesucristo ay banal, mayroon tayong tatlong uri ng divine discipline na pag-uusapan. Una, corrective discipline. The church at Corinthian is a prime example of the corrective discipline of God. Sabi sa unang Korinto, chapter 11, verse 30 and 32. Sabi diyan, that is why many of you are weak and sick, and some have even died. Sa 32, when we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the world. Kaya nga kung pagtutuwid sa atin ng Panginoon ay napakahalaga. Ang sabi diyan sa verse 32, para hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Di ba? Next, preventive discipline. Sometimes God discipline believers in order to prevent sin. Sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7, to keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. Sabi ng Panginoon kay Paul, sapat ang tulong ko sa pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya ang sabi ni Paul, kung kailan ako mahina at saka ako malakas. Next, educational discipline. God's purpose in discipline is also to teach us if we will listen. Bakit ba tayo napupunta sa school? Hindi ba't para mapakinggan ang itinuturo po ng ating mga guro, mga teacher? At dahil sa ating napapakinggan, nagkakaroon tayo ngayon ng kaalaman. No? Natututo tayo. Kaya dapat pakinggan po natin ang sinasabi ng Diyos sa atin. At nang sa gayon, matutunan natin at maisabuhay yung gusto ng Diyos sa atin. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti po natin. So balik po tayo sa Hebreo chapter 12 verse 8. If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. O mga kapatid, ayan. Gusto ba nating matawag na tayo mga anak sa labas? Ngayon, kung mayroon sa atin na hindi nakakaranas ng pagtutuwid, aba, mag-isip-isip po tayo, no? Baka wala ka sa loob, baka nasa labas ka. Pastor, paano po ba malalaman na ikaw ay anak sa labas? O legitimate child? O kaya naman po, ikaw ay tunay na anak? So, punta tayo sa John chapter 1, verse 12. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Amen. Yan, panghawakan po natin yan, ano? No? Kung ikaw po ay malayo pa sa Diyos, panghawakan po natin ang John 1:12. Kaya nga kung ayaw nating matawag na anak sa labas, dapat panghawakan po natin yan. Ang sabi diyan, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Napakasarap pong matawag na ikaw po ay anak ng Diyos, hindi anak sa labas. No? Sa buhay po natin sa mundong ito, kapag ikaw ay anak sa labas, lagi kang talo sa lahat ng bagay. No? Pagmamahal, karapatan, mga minana o mamanahin,
marami kang paghihirap na daraanan. E ano nga ba ang sabi sa Deuteronomy kapag ikaw ay anak sa labas? Deuteronomy 23 verse 2. No one born of a forbidden marriage, not any of his descendants, may enter the assembly of the Lord, even down to the 10th generation. Sabi dyan, ano? Sino mang anak sa labas ay di maaaring makisama sa kapulungan ni Yahweh hanggang sa ikasampung salin ng kanyang lahi. Diba? Bigat. Bilang sa iyo, ha? Sa ikasampung salin lahi. The question is, gugustuhin mo bang maging anak sa labas kung sa ikasampung salin lahi ng lahi mo ay hindi makakasama sa kapulungan ni Yahweh o ng Diyos? So, ano ang dapat natin gawin? Babalikan natin yung John 1:12. No? Kailangan manalig tayo sa Panginoon para hindi po tayo matawag na anak sa labas. Di po ba? Amen po? Amen. Hebrew chapter 12 verse 9. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? Kapag tayo po ay nagkakamali, pinaparusahan po tayo ng ating mga tatay. At dahil doon, naitutuwid po natin ang ating mga pagkakamali. Sa kabila ng lahat, mas lalo po natin silang minamahal. Hindi po ba? Bakit? Dahil alam po natin na kaya po tayo itinutuwid ng ating mga tatay ay dahil po mahal niya tayo. So ako, ilang beses din ako napalo nung ako'y po maliit. Kaya hindi po ang aking mga anak. Napapalo ko rin po sila. Bakit? Dahil po ayaw mong mangyari sa kanila yung mga bagay na mali. No? Siguro naman lahat mong nakikinig ngayon, mga napalo yan nung araw. Ano? Hindi lang, baka may tuktok pa. No? Ganyan po magdisiplina. No? Hindi lang po sobra dapat. Dapat tamang-tama lang po. No? Dapat paminsan-minsan din po napapalo po yung mga bata. Lalo na po ngayon yung bata na sobrang kukulit. No? Ang kukulit ng mga bata ngayon. Bakit? Kasi hindi lang po sila lumalabas. No? Nasa loob lang po ng bahay. Ang nangyayari, cellphone. Wala nang patintero, wala nang luksong lubid, wala nang luksong tinik. Hindi na na-exercise sa kanilang mga katawan. Ano? Kaya pag lumaki, ganyan-ganyan na. Ayan. Yung mga kamay, puro Mobile Legend. Napakahirap po. Ano? Napakahirap po. Ano? Dapat po, alagaan, bantayan po natin ang ating mga anak. Na? So marami na po nalululong ng mga bata sa cellphone. Ano? Ano? Lagi po sila nakatutok yung po kanilang mga mata, kanilang katawan. Mahirap po yan, ano? Sumasakit din po katawan ng mga bata. Tingnan po natin, ano? Ano? Kasi maghapon po silang nakaupo, nakayuko. Hindi po katulad ng paglalaro namin nung araw sa labas. No? May luksong tinik, luksong lubid. Lahat po ng lukso. Nandun na. Patintero. Kaya po sumusumpong ang rayuma ko ngayon. Dahil sa kalalaro sa labas. Yan. Hindi po. No? Kasama po yan kasi yung sa ating habit, ano? Yung pagkain po natin na nakasasama po sa ating katawan. No? Pero kasama po natin ang Diyos sa ating pong buhay. Ano? Pero siyempre, higit dapat ang Ama natin sa Espiritu kasi yung pagtutuwid niya sa atin ay upang magkaroon po tayo ng buhay. At ito ang mahalaga, buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa bawat isa po sa atin. Ngayon, kung nakatanggap tayo ng palo kay Lord, dapat tanggapin natin yun. Sapagkat pinaparusahan ng Diyos ang mga iniibig niya at pinapalo niya ay itinuturing niya ang mga anak. Ayan, biblikal yung pagpalo. Yung mga anak na pinapalo ng kanilang tatay, move on na.
Hindi nangangulugan na kaya kayo pinapalo, hindi kayo mahal. Palo ng pagmamahal ang tawag po doon. Hebreo chapter 12 verse 10. Sabi diyan, our fathers discipline us for a little while as they thought best, but God discipline us for our good, that we may share in His holiness. Lahat po tayo ay nakakaranas po ng pagtutuwid ng ating mga magulang. Madalas nakagalitan tayo ng mga bata pa. Malimit talagang makakatikim po tayo ng palo. No? Pagdisiplina sa ating mga magulang. Sa maiksing panahon po ng pagdisiplina sa atin ng ating mga magulang, may ilan po sa ating nakikinig, sumusunod, pero po yung iba sa halip na makinig at tanggapin ang pangaral ng magulang, lalong nagiging pasaway. Sa totoo lang po, ang iba ng kabataan ngayon, masabihan lang, nakataas agad ang kilay. Nakairap agad. Akala mo, tigring mga mananakmal. Ganyan po ang kabataan ngayon. Pupunta sa kaibigan, makikitulog, tapos papayuhan ng kaibigan, negative pa rin yung payo. So lalo pong napapasama. Importante, hanggat mga bata pa ang ating mga anak, dapat maipakilala natin ang Diyos sa kanila. Upang sa kanilang paglaki, katulong natin ang Diyos sa paglakad nila sa kabanalan. Dahil dito, ang gusto ng ating Panginoon ay sila ay mapabuti. Sabi ni Lord, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. 1 Peter chapter 1 verse 16. Yan ang sabi dyan. Hebreo chapter 12 verse 11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Sino po ba sa atin ang natutuwa kapag dinidisiplina? No? Alam nga naman maglulundag ka pa sa tuwa kapag dinidisiplina ka ng nanay o ng tatay. Hindi po ba? Hindi ba? Masama ang loob natin. No? Halos yung muso mo nakalabas na sa pintuan sa sobrang simangot mo dahil ayaw mong makagalitan. Para ka ng lamok sa haba ng iyong uso. Masama ang loob, ano? Kinabukasan, hindi mo pa maialis-alis. Sabi mo lagi, no? Lalo pag itinutuwid ka ng kuya mo. Sabi mo pa, bakit ka nangingialam? Buhay ko to. Sa mga magulang po natin, lalo na kung tatay mo ay stricto, bakit ayaw nyo kung magpag-boyfriend? Yan, lagi sasabi, 45 years old na ako, hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Ayaw nyo kung napaka-stricto naman po ng ating tatay, ano? Ayan. Kaya ang gagawin mo, tatakbo ka sa nanay mo. No? Sabihin mo, nanay, bakit napaka-stricto ng tatay? 45 years old na ako, ayaw pa ako pag-boyfriend. Sabihin naman ng nanay mo, anak, bata ka pa. 50 years old. Sabi ng tatay mo, yan. Sa sobrang stricto ng tatay, meron po talaga nagdaragdag. No? Meron talaga mga anak na sumasama ang loob. Kaya maliwanag na sinabi po sa verse na ating binasa, after noon, lalasap tayo ng kapayapaan, bunga ng pagtutuwid na pamumuhay po na ating mga magulang, lalo na po ang ating Diyos. Itinutuwid po tayo ng Diyos sa ating mga maling gawa dahil mahal po tayo ng Diyos. Itinutumpak niya ang ating landasin upang ipakita niya ang pag-ibig sa kanyang mga anak. Gaano pa kasakit ang paraan ng pagtutuwid ng Diyos sa atin, lagi po nating tandaan, brothers and sisters,
Ang lahat ng ito ay para po sa ikabubuti natin. Ang disiplina ay hindi po katapusan ng ating buhay, kundi ito ay isang paraan ng Diyos upang ipakita sa atin na tayo'y Kanyang iniibig, upang iligtas tayo sa anumang kapahamakan. Muli kong ulitin, mahal tayo ng Diyos at ayaw po niya tayong mapahamak. Dahil dito, tayo po ay tinuring niyang mga anak. Yan. Mga kapatid, no? Naiksi lang po ang ating mensahe, ngunit napakahalaga po na tayo po ay dapat pagdisiplina sa ating Diyos. Sinabi ko nga po, ulitin ko, wala pong perpekto, lahat po tayong nagkakamali. Sinabi ko kanina, gumawa ka ng mabuti, 1 beses, 10 beses ka, o higit ka naman, nagkakamali. Bakit? Kailangan po natin ng ating Panginoon na mag-guide po sa atin, sapagkat siya po ang magtuturo ng tamang landasin para po tayo hindi mapahamak. So, alam ko maraming nakarelate yan, lalo na po yung mga tatay, ano? Tama lang po na magdisiplina tayo. At tama lang po sa mga anak na tayo po ay disiplinahin. Sapagkat kung paano po tayo dinidisiplina, doon naman po natin makikilala ang tunay na pagmamahal ng ating Ama na nasa langit. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Atin po siyang palakpakan sama-sama. Okay? Yan. Doon po sa mga nakikinig online at nanonood, doon po kayong magsasawa na manood na every Friday po ng ating online service. Sige po, tayo po ay manalangin. Samahan po ninyo ako sa ating panalangin. Heavenly Father, we want to thank you for your love and care. Thank you for the word of today. We have been really blessed together as we leave your holy place and join others at home. We ask for your grace to be with us and abundantly as you have promised. Thank you that you are guiding us and you are with us. May your name be glorified now and forevermore. For we have asked through the name of our Lord Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos. Amen. Praise the Lord.